balita ito tungkol sa yung pagmumungkahi ng isang mambabatas. Iminungkahi niya ang rail-based solutions para maibsan ang traffic dito sa ating Metro Manila, no? So, okay. Yun, sinabi niya Senate Deputy Majority Leader Joseph Victor J.V. Ejercito na ang tanging solusyon sa matinding traffic sa lungsod ay ang pagkakaroon ng epektibong mass transit system. Bilang chairman ng Senate Committee on Urban Planning, Housing and Urban Development, binigyang diin pa ni Ejercito ang agarang paglala ng ang binigyang diin ni Ejercito ang agarang pagkakaroon ng programa para sa mass transit dahil sa patuloy na paglala ng traffic sa Metro Manila. Binanggit niya ang nakaka-alarmang balita na tinatayang 300,000, 300,000 karagdagang sasakyan ang pumapasok sa ating mga kalsada bawat taon. So, sabi niya, kaya patuloy namang isinusulong ang modernisasyon ng ating transportation system, partikular na ang mga riles. Partikular niyang binanggit ang North-South Commuter Railway o NSCR project at ang Metro Manila Subway Project, MMSP. Ang NSCR ay isang 147 kilometers, isang daan 47 kilometrong riles na mag-uugnay sa lungsod ng Calamba sa timog at New Clark City sa hilaga. At ito ay dadaan sa ilang istasyon sa Metro Manila gamit ang kasalukuyan na linya ng Philippine National Railways o PNR. Magkakaroon din ito ng Airport Express. Airport Express service na may mga high-speed train na magdadala ng mga pasahero sa New Clark International Airport. Ito ay pinundahan ng Japan International Cooperation Program o JICA at ng Asian Development Bank o ADB. At nagsimula na ang konstruksyon ng NSCR sa bahagi ng Metro Manila kasunod ng pagsuspindi ng operasyon ng PNR mula Valenzuela hanggang Alabang. Ang MMSP naman ay isang underground railway system na tumatakbo mula Parañaque sa timog hanggang Valenzuela sa hilaga. Meron din itong linya patungo sa Ninoy Aquino International Airport Terminal 3. Inaasahan, ayon pa sa kanya, inaasahan nila ang mga solusyon na ito tulad ng NSCR ay magpapalaganap ng kaunlaran sa mga rural na lugar ng bansa at magbubukas ng mga oportunidad sa labas ng Metro Manila at iba pang pangunahing urban centers. Naghain din ang senador ng Senate Bill number 158 na lilikha at magpapatibay ng papatibay ng isang comprehensive infrastructure development master plan. Anya, ang master plan ay magtitiyak ng pagpapatuloy ng mga pangunahing infrastructure programs sa kabila ng mga pagbabago sa administrasyon at maaaring pag-iba ng prioridad sa infrastruktura ng gobyerno. So ito, ang ating mga mambabatas, partikular na si Senator J.V. Ejercito, na ito nga, iminungkahi nga niya itong
rail-based solutions para nga maibsan itong problema sa traffic dito sa ating lungsod dito sa Metro Manila, no? So, sabi niya, ito yung tanging solusyon. Ito yung tanging solusyon sa matinding traffic dito sa Metro Manila. At ito rin ng pagkakaroon ng epektibong mass transit system yan sa ating bansa. Bilang chairman ng Senate Committee on Urban Planning, Housing, and Urban Development, binigyang diin ni Ejercito ang agarang pagkakaroon ng programa para sa mass transit dahil sa patuloy na paglala ng traffic sa Metro Manila. So binanggit din niya na ang nakakaalarmang balita na tinatayang 300,000 na karagdagang sasakyan ang pumapasok sa ating mga kalsada taon-taon. So you can just imagine there are 300,000 vehicles added to the existing vehicles running sa ating mga kalsada, no? 300,000 every year. So talagang sisikip at sisikip talaga ang ating mga lansangan. With that number, talagang sisikip at sisikip, ano? So there is really a need na yung masolusyonan itong trapiko. And one of the things that they plan is ito yung railway-based railway-based system, mass transit system. So yeah, and we could expect mga katropa na ito ay I think ang projection nila is 2029 ay tapos na lahat ng pagsasagawa nitong railway project, and by then matamasa na natin ang na maibsan na ang problema ng trapiko dito sa ating bansa, particular na dito sa ating Metro Manila. From the south, which is Calamba, to Clark City. Yan. And itong NSCR o South Commuter Railway Project. And then, isa pa na ginagawa ay yung Metro Manila Subway Project. Actually, ito ay mga kasalukuyang ginagawa na ngayon. And yun nga, talagang yung talagang pino-fortify lang ni Senator Ejercito ang plano ng pamahalaan na ito ay maisakatuparan itong railway projects na sinasagawa ngayon sa ating bansa. Okay?